So please be seated in the presence of the Lord. Are you happy? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sapagkat tayo ay pinasagana ng Diyos sa lahat ng araw at panahon at binigyan niya tayo ng karapatan na sa kaligtasan at sa kanyang kaharian sa kalangitan. Hallelujah! Glory to God! Handang-handa ka na bang makinig sa aral ng ating Panginoon? Handang-handa mo bang kainin ng salita ng Diyos? Amen. So palapakan paminsan natin ang ating Diyos. Salamat po sa iyo. Hallelujah. So, sino pong nakasabay sa sayaw kanina? Si Brother Greg, dinalaw tayo uli. Sayaw ng cha-cha eh. Praise God. Hallelujah. Sarap sumayaw sa Panginoon. Amen. Walang katumbas at katulad ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos po, kapag ka naiisip ko palagi na siya ay Diyos at walang katulad. Kapag iniisip mo na ang Diyos ay walang kapantay at walang katulad, sapagkat siya lamang ang Diyos na may pangako. Ang Hari Krishna, walang iniwang pangako. Basta na lang sumamba ang tao sa kanya, but wala namang pangako. Ang Buddha, walang pangako. Ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng tao ay walang iniwang pangako at wala ka ring makitang gawa. Amen. But only God, ang Diyos na ating sinasamba, siya lang ang may gawa. Siya lang ang may kasaysayan na nakasulat sa banal na kasulatan. Siya lang at wala ng iba. Siya lang din po yung may pangako sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang Buddha wala. Ang lahat ng mga Diyos, yung Diyos na maraming kamay, wala ring pangako. Basta na lang sumamba ang mga tao. But we have the reason why to worship Him. Amen. Wala namang kadahi-dahilan kung bakit sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. But we have the big reason why we worship Him. Because He died on the cross. And He rose again from the dead. And He ascended to heaven. And poured out His Spirit to us. And He live us, binigyan niya tayo ng mga pangako, buhay na walang hanggan, buhay na walang katapusan, at ang kaharian sa langit ay inihanda niya para sa atin. Sinong Diyos na may pangakong ganyan? Wala. Kaya do not turn to any strange God. Siya po ay hindi strange God. He is the true God. Amen? Maraming strange God. Kaya sabi sa Bible, maraming Diyos. Pero lahat sila, walang gawa. Ang Diyos natin meron. Ang Diyos natin na siyang lumikha ng langit at ng lupa. And ayon sa binasa sa Lucas chapter 20, He is the God of the living. He is not the God of the dead. Amen. Now, hipuin mo po ang iyong katawan. Buhay ba yan? Buhay ba talaga yan? Amen. Siya ang Diyos mo. Because He is the God of the living. Amen? Hindi po siya Diyos ng mga patay. Nagtataka ako sa dami ng mga pangangaral, ng mga mangangaral sa panahon na ito, ang tao pa rin pumupunta sa mga patay. Ang sabi ng Isaiah, ang mga tao ay pumupunta sa libingan, kumakain, umiinom, mapapahamak ang kanilang kaluluwa. Amen. Subalit tayo po, binago ng Diyos. Kung gusto nating linisin yung mga puntod, huwag mong ituon ng piyesta. Pumunta ka ibang araw, maglinis ka. And then huwag mong kausapin. Kasi sabi ng Diyos, huwag kayong makipag-usap sa mga patay. Amen. Naunawaan po ba natin? Praise God. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Philippians chapter 4, verse 1 to 7. Jesus will guard our hearts and mind. Bakit kailangang bantayan ng Diyos ang ating mga puso? Bakit kailangang bantayan ng Diyos ang ating pong kaisipan? Sapagkat pagdating po sa ating sarili, hindi po natin kayang bantayan ang ating kaisipan. Amen? Kaya napakaraming madadaya, napakaraming malilinlang sapagkat walang nagbabantay sa kanilang mga puso.
At hanggang ngayon, walang nagbabantay sa kanilang mga puso at kanilang isipan, kaya hanggang ngayon, sumasamba pa rin sila sa mga Diyos-Diyusan because they did not receive the guardian of their heart, the guardian of their thought, the guardian of their dreams, which is Jesus Christ, our Lord, our Savior. Palapakan po natin ang ating Diyos. Therefore, my beloved, and long for brethren. Now, look at the word of the Holy Spirit. Wherefore, my brethren, beloved, and long for my joy and crown, corona. So stand fast in the Lord. Stand fast in the Lord, beloved. Ito po ang una nating makita na salita na dapat nating tignang mabuti. Number 1 is stand fast in the Lord. Tumindig ka, maninindigan ka para sa Panginoon. Hindi lamang si Kristo na namatay para sa atin sa kanyang paninindigan na ikaw at ako'y iligtas. Ngunit tayo din naman pala ay ikinukuman ng Espiritong Banal na siyang nagsalita sa aral na ito through the mouth of his servant Paul. Nagsasalita siya ng sabi niya, kaya nga mga kapatid na aking minimithi na mga kapatiran, aking saya at aking kuruna, tumindig kayo sa Panginoon. Ano pong ibig sabihin ng stand fast in the Lord? Ibig sabihin, manindigan ka. Amen. Kagaya ngayon, piyesta ng mga anonymous. Piyesta ng kung ano-ano. Dapat maninindigan ka. You learn to stand fast in the Lord. Kung anong sinasabi ng Panginoon sa iyo, manindigan tayo. Amen. We must to learn how to stand in the Lord. Maging sa lahat ng larangan ng mga kausapin, sa lahat ng pakikipag-usap, dapat marunong kang manindigan na ikaw ay para sa Diyos at hindi ka para sa sanglibutan. Sa anumang larangan ng pagninegosyo, sa hanap buhay, sa trabaho, o kung anumang uri ng source of income natin, online man yan, you need to learn how to stand in the Lord. Amen. Hindi lang siya ang maninindigan para sa atin. Ginawa na niya yon. How about you and me? How about you and me? Dapat po matutunan natin. Amen? At ang number 1 pong kalaban natin kung minsan ng ating sarili. We don't know how to stand against ourselves. Pag sinabi ng ating sarili, halimbawa, tinatamad akong magsamba ngayon, may kalaban mo sarili mo. And then, hindi ka magsasamba kasi sarili mo yan eh. But if you learn how to fight even to yourselves, pag tinatamad ang sarili mo at ayaw mong bumangon ng maaga sapagkat wala kang ganang sumamba, then fight a good fight of faith. Learn to stand even to yourselves. Because we have the Spirit of the Lord. Amen? Stand fast in the Lord, beloved. Pero mo, tinawag ka, napakasarap tumawag ng Espiritu Santo, ano? Stand fast in the Lord, my beloved. Sabihin mo nga sa sarili mo, beloved pala ako. Beloved ka pala. Pero, paano mo tayuan na beloved ka? How can you stand that you are a beloved? A beloved not of the world, but a beloved in Christ. A beloved in Christ, you must to believe that you are a beloved at ikaw yung kinakausap. Stand fast in the Lord. Maninindigan ka para sa Kanya. Tinawag Kanyang beloved. Stand for it. Amen. Tayuan mo. Beloved ka pala. E di kapag beloved ka, tayuan mo na yan. Labanan mo ang sarili mo. Labanan mo ang mundo. Labanan mo ang lahat ng mga negatibong bagay na nagda-down sa'yo at ibig na ikaw ay ilayo sa katotohanan ng Diyos. Stand against that kind of attitude. Hindi lamang sa labas ng iyong katawan makikipaglaban ka, maging sa sarili mo. Labanan mo yung pagkadamot. Sino bang madamot? Yung nasa labas
o yung ikaw mismo? Diba? Labanan mo yon. Kasi we are called to stand fast in the Lord. Dapat kung mapagbigay ang Diyos, mapagbigay ka rin. Kung nagpapatawad ang Diyos, magpatawad ka rin. Kung ang Diyos ay lumilimot sa kahapon, lumimot ka rin. Stand fast, beloved. Amen. Nawa po ang aral na ito ay makapagbibigay sa atin ng kaunawaan. Ano ang plano ng Diyos sa iyo at sa akin? Verse 2, I implore you, Judea and implore Syntyche to be the same mind in the Lord. The same mind. Ano bang tinutukoy dito na pareho ang isipan natin sa Panginoon? Stand fast. Manatili sa Panginoon. Tumayo at manindigan ka kahit sa anong larangan ng buhay natin sa mundong ito. To be the same mind in the Lord. And then sabi niya, I argue also through companion, help this woman who labored with me in the gospel. Second word ay makita natin, who labored with me, tumutulong. Tumutulong sa tumutulong sa pagdala ng ebanghelyo. Kahit hindi pisikal na kayo ay tumutulong, subalit ang inyong suporta ay malaking halaga. Amen? Nananalangin ba kayo pa kay Pastor Kevin para pag lumabas siya? O, wala lang. Kaya bahala ka na dyan, Pastor Kevin. Kung mag-evangelism ka o hindi. Nasaan ang suporta nyo? Amen? Where is your support? Alam niyo po, kapag talaga, this is the number two word na dapat nating ilagay sa ating sarili. Who labored with me in the gospel, na ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Look at this. Kapag ikaw pala ay sumusuporta sa paghahayo ng mga salita ng Diyos, o sumusuporta kayo sa mga preacher dito na ibig mo na sila'y mananatili. When you support the preacher, when you support the gospel, where the preacher preaches, ang buhay mo pala, ang pangalan mo pala ay nakasulat sa aklat ng buhay. At hindi na yun kailanman mawawala. Pero kung against ka, your name is not written in the books of life because you are against the preacher, you are against the teacher, you are against the church, you're against the will of God, then your name is not found in the book of life. But if you are a supporter, amen? Hindi ibig sabihin na humayo rin kayo. No, just support. Labor. I argue also through companion. Help this woman who labored with me in the gospel. With Clement also and the rest of my fellow workers whose name are in the book of life. Amen. Naintindihan po, Brother Greg? Kaya sumuporta ka. Oo. Sumuporta ka sa mga naglilingkod sa Diyos. Amen. Sumuporta kayo sa Ebanghelyo. Just send forth your support. Nananalangin ka. Kapag nakita nyo si Pastor Kevin ay o sino man o ako man na nangangaral sa market, delikado po yun eh. May mga taong mga masasama ang loob, bigla na lang lalapit at susuntukin kami. Hindi nyo kami pinapanalangin. At higit sa lahat, hindi rin kayo nagbigay ng gasolina o pang merienda. Wala lang. Amen. Masakit, masaya. Masakit kung minsan, pero totoo. Kaya hindi po tayo nagpapatama. We are corrected by God. Kino-correct lang po tayo. Amen? Glory to God. And then, number 3 na dapat nating makita dito, rejoice in the Lord always. Una, stand fast in the Lord. Pangalawa, labored in the gospel. Support the laboring of the gospel. Hindi man kayo makakasama, but we need your prayer. And we need your merienda. No, amen? Glory to God.
Natawa si Leah. Oh. Leah, Pastor, ipaalam mo kasi nakangiti si Leah. Kapag pupunta ka sa market, ipaalam mo sa kanya, magpapadala ng chicharon yan. At saka kalamay. Praise God. Amen? Alam niyo po, kapag nakita niyo kami nasa labas, hindi lang na mag-like kayo. Just, Lord, just drop a little prayer. Lord, ingatan mo sila. Ganun lang. Hindi naman kailangan magluhod-luhod ka doon maghapon para sumuporta. No, just a little prayer. Amen? Your little prayer is much in the kingdom of God. Hallelujah. Palapakan po natin ang ating Diyos. The number 3, rejoice always. Rejoice always in the Lord. Hallelujah. Verse 4, rejoice always in the Lord. Again, I will say rejoice. Saan ka magre-rejoice? Sa mundo? No. Rejoice in the Lord. Kapag nananalangin ka, masaya ka. Kapag nagbuklat ka ng Biblia, masaya ka. It will satisfy you always. Make sure na kapag nagbabasa ka ng Bible, kinakausap ka, and it satisfy your soul. Sinasatisfy mo ang sarili mo sa pagbabasa. Hallelujah, glory to God. Always. Kailan? Always. Kailan ba yung always? Basta always. Depende na sa'yo kung kailan yung always mo. Amen. Meron bang always na bukas wala, and then sa isang linggo na naman uli? When the Bible said, always, it is daily. Daily masaya ka. Sino ditong masaya sa Panginoon araw-araw? Oh, amen? Ipakita po natin sa Diyos yun. Masaya tayo sa Diyos araw-araw sa buhay natin. Habang nagtitinda ka, nakikinig ka ng musika, masaya ka. Masayang-masaya ba tayo sa pakikinig ng mga aral ng Panginoon at ng kanyang musika? Hallelujah, glory to God. And number 4, ito, one of the most important na gagawin natin. Let your gentleness be made known to all men. Let your gentleness be made known to all men. The Lord is at hand. We are commanded na ipakita ang ating kabutihan sa lahat ng tao. Hindi po para sa gusto mo lang, kundi sa lahat ng taong makakakita sa iyo. Let all your gentleness be made known to one man, no, to all men. Kung lalabas tayo, mamamasyal tayo, let your gentleness shall be witnessed by people around you. Kailangan po masaksihan ng tao. Kasi one of the proof na ikaw ay anak ng Diyos, what the people can say to you. Hindi ikaw magsasabi, anak mo ako, Diyos. No, the people will say it. Ang mga tao sa paligid mo ang magsasabi sa iyo, mga anak ng Diyos yan. Why? Because nakita nila ang kabutihan mo, nakita nila ang kagandahan ng iyong kalooban. Hallelujah, praise the name of the Lord. At yun ay niloob ng Diyos para maunawaan mo na ikaw ay talagang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ng Diyos. So yun po yung number 4. Let your gentleness be made known to all men. Not to the few, but to all men. Dapat makita ngayon ang iyong kagandahang loob. Kagandahang loob na tinanggap natin sa Diyos. Bakit kailangan? Sapagkat the word says, the Lord is at hand. Ano pong ibig sabihin, the Lord is at hand? Malapit na. The Lord is at hand. Abot kamay na tayo ng Diyos. Nandiyan na ang lahat ng mga kaganapan. You cannot deny that there is so much wars today. Hindi mo maipagkakaila at hindi mo maitatanggi. Napakaraming digmaan sa ating panahon ngayon na nagtitrigger sa Third World War. It will happen. Pero mayroon pang pumipigil. There is power that restrain that the Third World War, hallelujah, shall come to pass.
Pero talagang gustong-gusto na ng mundo na ito ay magkaroon ng Third World War. Pero mayroon pang nagre-restrain sa kanya. Who is the power that restrain the Third World War? It is the Word of God and you and the Holy Spirit. Hanggat narito pa kayo, hindi pa mangyayari yon. Pero kapag kinuha na kayo ng Diyos, when the rapture of the church, hallelujah, shall happen, the Third World War, wala nang ahadlang, mangyayari ang lahat ng yan. At uulan ng apoy, sapagkat ang digmaan ngayon ay puro missile. At talaga namang uulan ng apoy. Hallelujah, glory to God. Ang Diyos ay malapit na. Open your Bible in the book of Revelation chapter. Alam niyo po ang salitang ito that the Lord is at hand ay kino-confirm mismo ng ating Panginoong Jesucristo. The Lord Jesus Christ confirmed this word upang malalaman mo at maintindihan mo na hindi lamang ang Espiritu Santo ang nagsalita nito, that even Jesus Christ confirmed this word. In Revelation chapter 22, verse 12, and behold, I am coming quickly. And behold, I am coming quickly. The Holy Spirit says, the Lord is at hand. Ipakita na ninyo ang inyong kabutihan. Huwag na yung masama. Kung naramdaman mo na may masama, itago mo na lang. Amen. Kung nararamdaman mo na nagsusungit ka, may itago mo agad. Amen. Kung nararamdaman mo na naiinis ka, din itago mo na. Minsan kasi, nararamdaman mo na naiinis ka na, gusto mo ba malaman ng malaman ng kapitbahay, malaman ng kapatid, Liano, malalaman, pati ang social media nakakaalam. Oo, sino ditong pag may inis nandoon sa social media, pinopost? Kaya alam na alam ng tao ngayon kung naiinis ka. Amen? Kung may kaaway ka, kung may kagalit ka, alam na alam ng social media. Pero ang payo pala sa atin, ilaglag mo ang kagandahang loob. Hindi ang masamang loob. Itago mo yan. Ayaw ng Diyos yan. Amen. Di ba mayroon tayong fruit of the Spirit? Self-control. Hallelujah. Palapakan po natin ng ating Diyos. You have the power to control yourself. God has given us that gift. Kaya kung minsan nag-aaway kami ni Sister, ni Mama Irene, talagang pinipigilan ko ang aking sarili. No, hindi po natin maiwasan minsan mag-asawa, Lalo na kapag mayroon siyang hindi nagustuhan sa ginawa ko. And then, tahimik lang ako, tapos magsasalita ako, sinasaway ko siya. Hindi sa Diyos yan. Ganun lang ako. Ganun lang ako makipag-away. Hindi sa Diyos yan. Pag mong ipagpatuloy yan, hindi sa Diyos yan. At pabayaan ko lang siya, maya-maya, okay na. Okay na. Pabayaan ko lang. But I pray. Sinasaway ko siya. Hindi sa Diyos yan. No? Then, maya-maya, okay na. Hindi ko siya sinisigawan. Mahal ko yan But I want to save her attitude by saying the Word of God. Hindi sa Diyos yan. At maya-maya, kalmado na siya. Yan. Magkasabay na kaming kumain. Kaya pareho kaming tumataba. Palapakan po natin ang ating Diyos. And then number 5 na dapat nating makita dito sa chapter 4, verse 1 to 7. Number 5, the things that we must to learn. Be anxious for nothing but prayer. Yan, kapag may problema, doon ka nakatutok. Anxious for nothing. Wag mong pagsumakitan yung mga bagay na nakakasira naman sa iyo. Hayaan mo lang kung anong binibigay ng Diyos.
Amen. Be anxious for nothing. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan yung mga bagay nandito. Kailangan mo yan, pero wag mong pagsusumakitan sapagkat isang araw, pag hiningi ng Diyos sa iyo na hindi mo kayang ibigay. But look at Abraham. Abraham ay maraming pagpapala mula sa Diyos. Pero hindi po siya anxious doon sa mga bagay na yun. Hindi niya pinapahalagahan. Kaya kahit ang nag-iisa niyang anak na minamahal niya, hiningi ng Diyos sa kanya, hindi niya pinagkait. Ikaw kaya? Ito si, Pastor Kevin, minamahal mong anak, ialay mo sa akin. Aywan ko lang kung saan tumatakbo si Pastor Kevin at si MJ. Baka sabihin kung si Sarah, kung narinig kaya ni Sarah yun, ano kaya? Sa palagay mo, basta gano'n na lang binigay nila? No. Naglulupas ay maaril si Sarah, hindi na yun nakasulat. Pero bilang isang ina, nasasabihin ni Abraham, Mrs., sabi ng Diyos, ialay daw natin yung ating anak. Di ba binigay niya yan? Nag-iisa na nga lang yan, ialay pa. Maaring gano'n ang nangyari. Hindi na lang naisulat. Pero sa palagay nyo, bilang mag-asawa, Sister Vivian, mahal na mahal nyo si Rian, bigla na lang kausapin kayo ng Diyos, ialay nyo si Rian sa akin. Siguro mag-aaway muna kayo. Amen? But Abraham is a man of faith. Ano ang isipan ni Abraham? In the book of Hebrew, it is written. Wala sa Genesis, nandoon sa aklat ng Hebrew. Bakit niya binigay? Bakit gusto niyang ihandog? Sapagkat ang pananampalataya ni Abraham ay nagsasabi, Diyos, bubuhayin siyang muli. Read the Bible in Hebrew chapter 11. Doon makikita. Kaya sabi ko, ganito pala ang isip ni Abraham. Kaya niyang buhayin muli. Because He is the God of the living. He is not the God of the dead. Amen. Praise God, palapakan po natin ang ating Diyos. Kaya nung makita ko yun, ito pala ang sinasabi ng puso ni Abraham. Kaya naman pala, inihandog niya si Isaac. Glory to God, at hindi siya nag-aalinlangan, inihandog niya. At siya pa mismo ang magkatay nito sa ibabaw ng batong altar. Subalit sinaway siya ng Panginoon. Abraham, nakita ko na ang puso niyo. Amen. So dapat makita ng Diyos ang ating puso. Huwag kang magsusumakit sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo, ngunit ikaw ay manalangin. But by prayer, kita nyo po, by prayer, dapat mananalangin, lalo na sa panahon na ito. Huwag busy-busy. Magpresidente ka naman minsan. Amen? Kapag presidente, kaya mong manalangin. Pag busy-busy ka, wala kang prayer. Huwag laging vice. Dapat king ka sa sarili mo. You are a prince of yourself, the Holy Spirit. And when the Holy Spirit say pray, you must to pray. Amen? Hallelujah, glory to God. By prayer and then supplication. By prayer and supplication. Dapat ito ang pag-uukulan natin ng pansin, lalo na sa huling panahon na ito. Nandoon yung heart mo. The Lord, hallelujah, makagawa nawa ako ng mga bagay na ikalulugod mo. Magawa ko nawa, Panginoon, ng mga bagay na ikatutuwa mo. Hindi lamang ikatutuwa ng aking paligid, kundi ikatutuwa mo. And with thanksgiving. Ito pala ang dapat pagsusumakitan natin. Hindi lamang ang mga bagay. Kaya pong ibigay ng Diyos kasi yan eh. Bakit niya sinabi, do not be anxious for everything, but by prayer. Why? Because He has the promise to supply all your needs. Amen. May pangako kasi siya. Nangako kasi siya na supplyan kanya. Eh bakit ikaw yung parang nagpapakamatay para makabili ng bigas? Amen. But by prayer. Kaya tuloy, pag hindi mo matiis na wala kang pera, tinatawag mo si Bombay pag dumaan, halika, Bombay! Buti nagkita tayo. Halika dito. Because you are so anxious for anything. Kaya ang Bombay, ang yayaman, Ang Pilipino hanggang ngayon,
Umaasa pa rin sa Bombay. Hindi po masama yan. Do not get me wrong, hindi po masama yan. I'm just talking about anxiousness. Kanino ka ba nagpapagal? Sa bagay na pangako ng Diyos. No, hindi dapat pagpapagalan yon. Ang pagpapagalan, prayer, supplication, and thanksgiving. Pag nakalimutan mong mag-thank you kay Lord, dapat nasasaktan ka. Kasi anxious ka doon sa pasasalamat sa Diyos. Paggising mo pa lang sa umaga, thank you Lord for another day. Thank you Lord for the coffee and bread. Thank you Lord for the food. Thank you Lord for the good health. Thank you Lord for everything. At pagkatapos, pagdating ng gabi, thank you Lord for the whole day. Amen. Doon ka may pakiramdam palagi. Doon ka may pakiramdam, ang damdamin mo ay dinadala ka palagi sa panalangin, sa supplication and thanksgiving. Hallelujah. At kapag ganito, mayroon pong benepisyo. And let your request be made known to God. Lahat ng petition mo, sabihin mo sa Kanya. Hallelujah, glory to God. Kapag ikaw ay anxious ka, yung anxiousness mo ay nasa prayer, nasa supplication, paghingi sa Diyos at pasasalamat, then let your prayer be made known to God, and God will answer your prayer. He will not hesitate. Hindi po siya dull of hearing para hindi ka pakinggan. Pakikinggan ka niya kapag ginawa mo ito. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos. So let your request be made known to God. Lahat ng request mo, sabihin mo sa Kanya. May mga babayaran ka, may mga babayarin ka, kausapin mo ang Diyos. Kausapin mo ang Panginoon. Huwag mong kausapin ng kapitbahay mo. Kasi pag kinausap mo ang kapitbahay mo, malaman niya may utang ka, nakarating pa sa kubaw yung utang mo. Amen. May problema ka sa asawa mo, huwag mong kausapin yung kamag-anak mo o kapitbahay mo, makakarating pa yan kung saan-saan. Diyan lang kayo nag-usap, kinabukasan, alam na ng oy, si ano pala? Hiwalay na pala sila. Sino may sabi sa'yo? Dito lang naman kami nag-uusap, bakit nandyan? Nakarating na doon sa Maynila. Di ba? That's the reason why the Lord wants you to talk to Him. Siya lang kausapin mo. Let your petition, let your request be made known to Him. Huwag sa tao kasi maapoy ang tao, maapoy sa pagsasabi kung saan-saan. Glory to God. Amen. Sino nakaranas ng ganon? Na ang problema mo ay pinagpipistahan na sa paligid. Hallelujah, glory to God. And then, lastly, nakita po natin itong 6 na bagay na nakasulat po sa aklat ng Philippians chapter 1 verse 7. Stand fast in the Lord. Labored in the gospel, support the labor of the gospel. Rejoice always in the Lord. Let your gentleness be made known to all men. Be anxious for nothing but by prayer and supplication and thanksgiving. And then number 6, let your request be made known unto God. Mga iniibig ko sa Diyos. Alam niyo po, kapag ginawa natin ang mga ito, ang sabi po sa huling verse, and the God of peace will guard your heart and your mind. Verse 7. Tingnan po natin ang verse 7. Look at that. Simulan mo po sa simula. And the peace of God, which passeth all understanding. Ano po ang kapangyarihan ng kapayapaan ng Diyos? Tumataho sa lahat ng pangunawa. Ang pangunawa ng tao ay limitado, but the peace of God shall passes all understanding. Ang hindi mo kayang maunawaan when you have the peace of the Lord, you will begin to understand even the deepest things in this world. Even the deepest things in the Lord, you shall begin to understand when the peace of God, which passes all understanding, hallelujah, will, next word,
shall guard your hearts and your thoughts in Christ Jesus. Kaya madali kang magalit, madali kang mainis, madali kang mastumble. Hindi kasi nangyayari sa iyo yung 1 hanggang 6. Kaya hindi makabantay ang Diyos sa puso mo. Bigla ka na lang maninigaw, bigla ka na lang magalit, bigla ka na lang mainis, bigla ka na lang kung sino-sino na. Why? Because there is no guardian in your heart. But if you begin to love the Word of God, that peace of Jesus Christ will guard your heart. Babantayan niya ang puso mo. Because wala tayong kapangyarihan para bantayan ang puso natin, di ba, Sister Nicole? Wala tayong kapangyarihan, di ba, Sister Leah? Mga kabataan, do you have the right to guard your heart? No. Do you have the power to guard your thought, your mind, your imagination? No. I will tell you plainly, no. Only God can protect your heart. Kaya maraming mga pusong sugatan, maraming broken heart. Di ba, Sister Ami, ano? Lalo na pagpasaway ang mister, ano? Hindi naman pasaway ang mister mo, hindi ba? Okay, good pala mister nito, nawa, sana all. Amen. Maraming sugatan ang puso. Why? Because they did not have the shepherd. Jesus is the shepherd. And if you have the shepherd, you have the guardian of your heart. Amen? Kaya gusto ng Diyos, tanggapin natin siya sa buhay natin. Tanggapin natin siya sa puso natin. Tanggapin natin ang kanyang mga salita. Let your heart be a storehouse of His Word. And then the peace of the Lord will guard your heart. Kaya kung binabantayan ang puso mo ng kanyang kapayapaan, madali ka bang magalit? Madali ka bang mainis? Madali ka bang madismaya? Hindi. Pero bakit madaling madismaya ang some of our brethren, some of our sisters and brothers? Why? Because there is no guardian of the heart. At kapag nainis ang puso, kasama na pati utak. Amen. Wala na. Gulo na, trouble na. But if you have the peace of Jesus Christ, kapag ginawa mo, kung marunong ka palang tumayo, maninindigan sa katotohanan ng Panginoon, kagaya ng panahon na ito, sinong nagkipag-Halloween? Wala, ano, wala. Palapakan natin ang ating Diyos. Alam natin na ang Halloween, ang Halloween ay gawa ni Satanas. When the people celebrate the Halloween, they celebrate Satan. They celebrate the devil. And thank God, tayo po ay naninindigan, hindi na po tayo nakikipag-Halloween. Kaso lang, minsan yung mga anak natin, nasa eskwelahan, pero dapat pagdating nila, paunawa pa rin natin. Do not stop, hallelujah, to give the true advice para sa ating mga mahal sa buhay, na nakikipag-Halloween pa rin hanggang ngayon. Siyempre, minsan kasi sa eskwelahan, inire-required, but we have the right to say no. Amen. So kapag pala ginawa natin at nangyari ito sa atin, na tayo'y marunong manindigan para sa Diyos, at tayo ay sumusuporta sa mga salita ng Diyos, sa mga ngaral, at tayo ay masaya sa presensya ng Diyos, number 3. And then number 4, ipinapakita natin ang ating kabutihang loob sa lahat ng makakausap natin. And number 5, natutunan natin na tayo ay mapanalanginin. Hallelujah! At ang atin pong pagsisikap na makawin tayo ng ano mga kaluluwa dyan sa labas, makapagbahagi tayo, at ipinadama natin ang ating caring sa ating kapwa. Glory to God, at marunong tayong magpasalamat. At ang ating pong mga petisyon ay dinirinig ng Diyos. And then, He will guard our hearts. Iingatan pala niya ang ating puso. Kaya walang sakit sa puso, kundi masaya ang puso. Amen. The Lord will guard our hearts and our mind upang hindi tayo maligaw sa mundong ito. Let us all stand.